How has globalization affected your career growth? Para sa akin yung globalization naka-affect siya sa akin na ma-expose sa akin yung mga international standardization pala, sorry. Na-expose niya ako sa mga international codes saka international standards ng sa field ko, tulad ng sa construction, sa management, saka yung sa mga standard codes sa pag-construct ng isang bahay. For example, yung ACI, American Concrete Institution. Basta parang ano siya, nagbibigay sila ng standardization o yung parang pagbibigay ng tamang paghahalo ng concrete, di ba? Tapos meron naman din yung sa bandang Europe, yung ASTM o yung mga nagbibigay sila ng mga standard design sa rebar saka sa mga yung mga bakal, yung reinforcement bar na ginagamit sa concrete. Yun, meron pang iba yung sa ISO na ginagamit naman sa mga safety and health regulation sa isang construction site. Yun. So yun, nakakatulong siya, na-expose niya ako sa mga ganong standardization na ma-improve niya yung technical competence ko saka yung ability ko to adapt sa bagay na yun, sa mga bagay na nangyayari sa loob ng construction site. Do you see globalization as more beneficial or harmful to your professional sector? Why? Nakikita ko yung globalization as helpful than harmful sa aking career. Kasi, tulad ko kanina, na-expose niya nga ako sa mga talagang quality na standardization sa yung mga codes na na-apply ko sa career ko sa loob ng construction. Tapos, maging beneficial din siya na ma-improve yung mga technical skills ko tulad sa mga 3D modeling. Kasi, ang nag-introduce nun, mga foreigner sa atin, di ba? Yung 3D modeling, AutoCAD, ano pa ba? Yung SketchUp na mas napadali. Tapos naging quality din yung magiging gawa natin. So, tingin ko naging beneficial siya. Tapos, at hindi, yun lang. Kasi yun nakita ko. Kasi, nung wala pa yon talagang mas mahirap, mag-design ng true book lang. Ngayon, meron ng mga gamit na offer sa atin ng ibang ng true globalization, di ba? Na offer sa atin. Tapos na-improve natin yung gawa natin. Has globalization changed the way you do your job? How? Sa tingin ko, hindi ko siya masasagot ng direkta kasi unang-una napasok na ako sa career ko na meron ng globalization. So, hindi ko siya makakompare sa dati ko sa ngayon kasi nag-umpisa ako ng career, meron ng globalization. So compare ko na lang siya sa dating way ng practice ng mga engineer sa ngayon. Feel ko naka-affect siya ng malaki sa field namin. Dati kasi manual yung pagdi-design, pagdo-drawing, saka yung compute nung tamang design o tamang dimension ng mga structural yung tulad ng beam saka nung mga poste. Manual lang dinidesign yun. So prone siya sa man's error. So parang may tendency na magkamali ng design pag pag manual. So ngayon, through globalization, sa tingin ko nakatulong ng malaki yung globalization dahil
introduce sila sa atin ng mga software na nagagamit natin o nagagamit namin ng mas maganda, mas may quality, tapos mas tama, mas term na yun. Yun, mas tama. Hindi na siya prone sa man's error kasi nga yung sa software na yun, andun na lahat nung kailangan namin. So, ang ano na lang namin is ang kailangan na namin gawin, yung matutunan yung software na yun. So, ngayon, yung quality nung designing sa structure, sa bahay, mas nagiging tama kaysa sa dati. So, yun, nakapekto siya sa ganung paraan, yung globalization. So, yun sa tingin ko, kasi hindi naman ako pinanganak na ako na may globalization. So, yun ang masasabi ko siguro. Tapos, yung nalaman na natin yung, nakapagdagdag pa sa atin ng kaalaman tungkol sa mga standard ng pagdidesign ng bahay, sa pagdidesign ng mga structure tulad ng kalsada, bridge, saka nung other facilities na ginagamit natin. Meron kasi mga international codes na bahagi sa atin ng ibang foreigner. Yun lang. What opportunities or hindrance do you see arising from globalization? Sa tingin ko yung mga opportunities na offer ng globalization is yung may mga opportunity abroad na pwede mo ma-apply ma-apply yung pinag-aralan mo abroad. Tapos pangalawa, through globalization din, na pwede natin ma-improve yung design natin ng environmental friendly. So meron kasi mga design o may mga standard yung ibang bansa na pwede natin i-apply sa Pilipinas. So, yun yung nakita kong opportunity na na-offer nung globalization. So, yung feel ko yung hindrance naman, minimal lang, pero feel ko pinaka significant is yung pag may pumasok na contractor, so, ang mangyayari, pwede ma-outperform yung mga contractor natin or yung mga engineer natin. Kasi, may mga engineer kasi sa ibang bansa na mas performer sa mga engineer natin. So, yung nakikita kong globalization na pwedeng yun yung nakikita kong hindrance na pwedeng maka-apekto sa hindrance nung globalization na makaka-apekto sa atin, sa local natin. So, yun lang. Is economic globalization sustainable in the long term? Tingin ko oo naman. Pero dapat may tamang regulation. Dapat may strong regulation sa pagpapatupad ng regulation sa construction. Kasi kung yung isang bansa hindi ganun kahigpit yung regulation nila patungkol dun sa may field natin, yung sa field namin sa may construction, sa pag-build ng mga infrastructure, pwede siya maka-apekto sa environment natin. So, dapat, nakafocus yung regulation natin sa pagpapanatili ng mga environment natin. So, sa ganun, feel ko magtatagal pa siya ng mahaba kasi hindi siya nakaka-apekto sa kalikasan.